So, let's proceed, no? Dun sa other na mga criterias natin dito. Okay? So, kung maalala ninyo, yung mga levels ulit natin, ayan. So, ano na po tayong level, sir? Nasaan na tayo ngayon? So, tapos na tayo dito sa part na ito. Okay? Now, we can push through sa level 3 with resources na ito. Okay? And then afterwards, you'll track the progress with resources. So basically, meron na tayong cost na kaakibat dito ngayon. Okay? So anong gagawin natin ngayon? So mag-insert tayo ngayon ng resources natin. So ano yung mga resources na yan, sir? Ang mga resources na yan is something or someone that is required to complete the activity which can be classified between labor, materials, and non-labor. So basically, ang mga resources na ito is manggagaling sila sa ating estimate. Okay? So ilalagay lang natin sila dito sa ating mismong primavera natin. Okay? So how will we insert yung mga works na yan from the estimate natin? Ayan. So we have another tab, resources. And then we can input that information sa ating tab na yan. And then may mga codes tayo kung gusto nyo pang lagyan. Okay? So now let's proceed sa resources or adding resources tayo. So close ko lang. Okay? So tanggalin ko muna yung information natin sa baba, no? Ayan, so i-adjust ko na lang to. Ayan. So to add yung resources natin, di ko na kasi kailangan pa yung iba, no? So para mapalabas yung mga information sa baba, activity details. Yung relationships naman, guys, kung nagtataka kayo, bakit walang relationship yun sa inyo dito, right-click lang, customize activity details, and then hanapin nyo lang yung relationships and then click and then apply OK. Okay? So balik tayo ngayon. Ayan. So next naman natin gagawin, tatanggalin ko na muna yung mga hindi natin kailangan. Okay? So paano tanggalin? Right-click, columns. So hindi ko na kailangan itong mga predecessor activity type natin. Okay? So para nababawasan yung ating mga details. Ngayon, ang kailangan ko ngayon is yung ating tinatawag na resources. Ayan. So right-click, then columns, and then search resources. Okay. Resources. Ayan. And then arrange natin. Apply. Okay. So kung may resources na yan, meron ng kaakibat yan na total cost or cost. Tingnan natin muna yung. Marami kasing under sa cost eh. So pwede kang pumili ng mga gusto mong ipakita dyan. So total cost. Wait lang Hanapin natin na maayos. Budgeted total cost muna tayo. Ayan. Okay. So apply okay. Okay? So yan muna. So resources, budgeted total cost. So pag may resources na tayo, may cost na tayo. So saan tayo pupunta ngayon, sir, to insert resources dito? Basically, wala pa tayong makitang resources dyan. So punta ko ulit sa project. And then i-click lang natin. Actually pala sa enterprise, sorry. Enterprise and then resources tayo. Enterprise, resources. May sariling tab yung resources natin. Okay? To insert resources, same procedure lang, right-click. And then add. So in order to add resource, the filter will change to display all resources. Okay. So resource ID. So ang gagawin ko, for example, dito sa activities natin, itong installation of FreeBar. So ano ba yung mga kailangan natin dyan? Bakal, yung mga bakal natin, tao, stillman. Okay? So lahat yan, lalagay natin dito sa installation of FreeBars.
So resources. So resource name. So pwede yung palitan nito. Gagawin natin siya material. Okay? Napansin nyo ba nagpalit din yung new resource natin dito? Okay? So resource name natin will be 16 mm rebars or mga bakal natin. Okay? So unit of measure. So wala pa tayong unit of measure ngayon. So paano tayo magse-select ng unit of measure? Kung wala, kilograms yung gusto ko. So punta tayo ngayon sa admin. Yung iba meron unit of measure dun sa updated, alam ko eh. Admin and then admin categories. So para nagdadagdag lang tayo ng units. So unit of measure, click add. So for example, abbreviation natin kg. kg. So unit name natin dito is kilograms. Ayan. Okay? So close natin. So ngayon lilitaw na siya dito. Click natin unit of measure and then kilograms. Select. Ayan. So meron ka ng kilograms. Kung may mga roles pa kayo and information, dito natin siya lalagay. Okay? So ano pa yung wala natin ngayon? Yung unit price, no? So we can add units and prices. Price per unit. Okay? So add tayo sa columns, customize. So general information. So hanap tayo ng price per unit. Ayan. Apply. So meron na tayong price per unit. Kung ayaw nyo yung primary row, pwede nyo rin siyang tanggalin. Ayan. Yung mga kailangan nyo lang. Ayan. So kayong bahala kung ano pa yung information na gusto niyo, mag-add na lang kayo dito. Okay? So yan. So pwede na tayo maglagay ng price per unit natin. So hindi natin siya ma-edit dito, ma-edit natin siya under sa details sa ibaba. So for example, no? Lump sum na lang natin siya. Okay? So yung price per unit natin, total na lang ng kilograms. For example, yung gagastusin ko dyan is 25,000. For example lang. Okay? So meron na tayong cost ngayon. Pero kulang pa tayo ngayon sir ng tao. So gagawin ko add ulit, insert. So pwede mong i-adjust yan sa labas. So this time resource type natin is labor. So new resources is lalagay natin si Stillman. Kuwari Stillman Rowell, ayan. So, kung wala sa 8 hours per day niya, no, per hour, pwede kang maglagay dyan. Para 80 pesos per hour. So, pwede kang maglagay dyan. Pwede mo rin palitan to in terms of percentage or the percentage of commitment nila. For example, 200%. So, nag-exceed siya dun sa output niya per day. 2 times. Okay? So, pwede yan. Kung half naman, iba yung commitment niya. Kung wala, 50% sa site mo, 50% sa kabila. Pwede rin. Okay? So, pero tayo dito, in-still lang muna natin siya ng 100%. Okay? So, ngayon, we can include na yung mga cost natin ngayon dito sa ating activities. So, sa resources natin, actually, you can display already yung graph natin dito sa ibaba. Meron tayong nakikita dito na activity usage profile. So, i-check ko lang yan. Papansinin nyo may lilitaw dito na graph. Ayan. So, napansin nyo ba? Ang kinlik ko lang itong activity usage profile. So, meron tayong labor cost dito. Pero, papalitan natin yan. Activity usage profile option. So, yan. Okay? So, ang gagawin ko, cost yung i-display ko. Tapos, total. Kailangan ko yung budgeted actual lang. Ayan. And then apply. Okay. Pwede nyo palitan yung kulay niyan. Pare, actual natin is red. Orange na lang. Tapos budgeted is green. Palitan natin dark green. Okay. And then apply. Okay. So wala pa tayong cost ha. So kasi adjust pa natin yan. So to do that, sa resources, paano maglagay ng resources natin?
So simply parang ano din, predecessor, successor. So click nyo lang dito sa installation of rebars. So add lang natin si Stillman. Ayan. So nagkaroon na tayo ng cost ngayon. Tsaka si Stillman Roel. 800,000 yata yung nalagay ko, no? Okay. Maximum input pala yun. Hindi, okay lang naman. Kasi ano lang naman tayo ngayon eh. Sample ano lang tayo para meron lang tayong cost, no? Okay? So ano pa ba ngayon? So ganun lang yung paglalagay natin ng cost, no? So basically itong resources na to galing to sa estimates natin. So ang gagawin natin ngayon, for example dito, maglalagay ako ng general information, no, or general resources para may project total lang tayo. So click add. So parang lump sum na lang yung gagawin ko. So gagawin ko na lang siyang materials siguro. Ayan. So new resources. Siguro ano na lang, general resources. So wala na itong general resources guys is para meron lang tayong cost ng project. Okay, so per unit na lang is 25,000. Para makapag-generate lang tayo ng cost ng project. Pero sa totoong ano natin per quantity natin dito, so linalagay natin sa resources and then linalagay natin dito. Okay? So lagyan natin general resources, ayan. So multiple. So select natin. So pwede yan, no? Select multiple. So para may project cost lang tayo. So lagyan lang natin lahat. Okay, so basically yung mga cost na yan is manggagaling sila dun sa ating estimator. Okay, so napapansin nyo, nagkakaroon din tayo ng cost dun sa pinakailalim natin. Okay. Ayan, so wala na yung project start and finish pala. Okay, so kompleto na tayo. So edit ko lang yung activity usage profile natin. Right click, activity usage profile. So mga curves, no? Kung gusto niyo pakita yung mga curves, apply. Ayan. So later on, mas makikita natin yan dun sa actual. Palitan ko to pala ng ano, medyo red. Ayan. So para actual siya. Then okay, apply, okay. So nandito lahat yan guys, no? In terms of gusto nyong i-display yung ano natin or sa graph. Ayan. So dotted or show legend, no? 3D bars. So magiging 3D bar siya kung gusto mo. So background color, kung gusto nyong gawing gray. Ayan, okay. And then apply. Ayan. So kayong bahala nung gusto nyong kulay, no? Ayan, makulay ang buhay. Then okay. Horizontal lines, okay na. Okay, so pwede kayong maglagay materials, non-labor, material expenses. Tayo din i-display ko cost. Okay, so pwede rin kayong mga cumulative costs. Ayan. So nasa inyo na yan yung mga information na yan kung sakali. Okay. Ayan. And then click OK. Okay, wala pa tayong actual total kasi hindi pa natin sila na solve or hindi pa natin sila na compare. So ang total ano natin ngayon dito, parang nagalaw yata yung ano ko, no? So naging 46 siya eh. Nagalaw yung starting date ko. Hindi, okay lang pala. Ito. Construction phase pala yung nakita ko. So okay lang pala. So 13 million yung ating project. Yung ating mga general facing ng project natin, ayan, yung summary niya. Ayan, okay. Ayan. Kung may mga question kayo or mali, no? So you can just review it later on and then try natin i-check. So don't worry, practice lang naman yung activity natin kanina. Okay? So next naman, meron na tayong resources, meron na tayong costs. Ngayon, we are ready for updating and monitoring our project. So dito na natin apply ngayon kung paano nyo i-monitor yung project natin. Yung percentage na matatapos niya and yung percentage na pending. So we will divide this one into
may baseline tayo ngayon. So paano tayo magkaroon ng baseline? Ang baseline guys ay ginagawa para malaman, no? Ayan, so share ko lang yung screen ko. Ang baselines are needed to perform yung ating, ito sa monitoring ng project, is needed to record to start, finish date, and completed data sa monitoring natin, and to control yung project natin. So kaya kailangan natin nung ating monitoring and controlling nung ating project details na yan. So balik tayo dun sa ating Primavera. So ang mga baselines natin, hindi ka makakapag-update or hindi mo mako-compare yung ating project unless na wala kang baselines. So meaning, kokopyahin niya yung sarili niya para lang makompare niya yung sarili niya kapag ina-update mo na yung project. Okay? So paano natin gagawin yun, sir? So arrange muna natin yung columns natin. So alisin ko na muna itong resources. Okay, di na muna kailangan yun. Total may budgeted tayo. Pero nasa inyo kung gusto nyo i-add. Ngayon magkakaroon tayo ng baselines, no? So BL. Search natin. Baseline. BL pala yung code dito. Iba-iba kasi yung code nila sa MS Project tsaka dito. Punta tayo sa durations. Nasa durations. Okay. Dates pala. Ito, nasa dates. So meron tayong baseline finish na 1. Pwede rin yung baseline start. Okay, pagtabi natin si start tsaka si finish. So basically yung actual start ngayon natin, ito ngayon, no? And then may pagbabasihan tayong baseline. Ayan. Okay. So in-adjust ko lang. Kailangan din natin ngayon ng actual total cost. Find actual total cost. Ayan. So may lumitaw. So tabi natin sila ni budgeted. And then apply. Okay? So ano pa yung kailangan natin? Kailangan natin yung mga percentage. Kailangan natin yung kung ano man yung gusto nyong need, no? Yung schedule percentage kasi, ito yung as per schedule. So, and then percentage complete type. For example, yung percentage natin. So, actual tsaka yung as per plan and then apply. Nasa inyo na yan guys, no? Kung ano yung mga gusto nyong information na kunin dito sa project natin. So, basically, knowledge na and skill ni planner or yung manager natin yung gagawin natin ngayon. Okay. Ay, hindi pala ano to, but duration yung, hindi pala percent complete type. Kahit physical ano na lang, percentage, performance na lang. Sige. Yung iba ano physical percentage. So, pwede kayong pumili kahit anong gusto niyo, no? Ayan. Okay? So, ready na tayo ngayon, no? Na-edit muna yung ating and magkaroon tayo ng baselines natin. Okay? So, how we can create baselines ngayon dito sa project natin? To create baselines, click lang natin yung project. And then, number 1 rule is maintain baselines. Kung di na kayo nakakasunod, okay lang guys, no? I-review nyo na lang once na nandun yung recordings, no? So, importante kasi to. Under project, click nyo yung maintain baseline. So, ang gagawin natin ngayon is to copy its own. No? So, gagawa tayo ng copy ng ating project na to. So, how do we do that? So, click add. And then save a copy of the current baseline. Magkakaroon tayo ng additional project, B1. Okay? Ayan. So, kaya meron tayong 5-story project B1. So, meron pa tayong baseline type dito kung gusto yung edit, data date, and last updated date. Okay? So, okay na tayo ngayon dito and then click close. So, yun lang. Parang kinapi ko lang sa sarili niya yung baselines natin. So, next naman is yung ating tinatawag na tawag dito, projects, no? Enterprise ay project and then assign baseline. Kasi nag-maintain na tayo or in-adjust ko na yung baseline natin. So, a-assign ko na siya. So, assign baselines. So, from the baseline, click ko lang itong project baseline natin. And then, drop down lang natin B1. And then, user baseline, ito. Okay?
and then click OK. Ayan. So nagkaroon na tayo ngayon ng mga baselines natin. So basically, pwede na natin i-edit ngayon and i-update yung project natin as per actual. Okay? So magkakaroon na tayo ng actual total ngayon. Okay? So makikita din natin dito is yung ating progress line. So pag pinakita ko yan, nakikita niyo yung kulay red, no? Yan yung parang pinaka-status progress line natin. Pag highlight ko naman ito, yung spotlight, progress spotlight, ibig sabihin yan yung covered ng mga first days natin or yung covered ng mga durations natin dito na activities. So hina-highlight niya yan. Para alam mo kung saan mo siya update mamaya, kung sakali lang na i-update mo na siya. Okay? So let's try to update, no? So tools muna tayo. So and then wait lang. Ang gagawin natin ngayon is we will update na yung progress natin. So current data date. So hanap tayo ng new data date muna. So magsa-select lang muna tayo. Sabihin natin hanggang September 15 yung update ko. So select lang. Hindi ko pa in-apply yan guys ha. So para alam ko lang siyang yan. Pag in-apply mo yan guys, magka-calculate na yung progress natin. So close ko lang muna. So hindi pa ako nag-update guys ha. To update yung progress natin, isi-set ko muna yung project natin. So balik tayo sa project. Select natin yan and then gagawin na natin siyang active ngayon. From planned, gagawin natin siyang active. Ayan. So naka-activate na ngayon yung ating project. So pati sa WBS, active na yung status niya. Okay? So paano tayo mag-update ngayon sir dito? Kuwari gusto ko i-update ko na yung progress namin. So paano yung gagawin namin? So gagawin nyo, right-click lang and then activity details ulit. So mamaya na yung display natin. Madali lang naman yan. No? Actually, pwede sila hindi sila. Sa project pala yun pwede. So, punta tayo ngayon sa general. And then, sa tabi niya, meron po tayong status na. Ayan. So, select ko lang itong down payment muna. So, makikita nyo, ito yung status niya, activity down payment. You can insert here yung start and then finish natin. Kailangan din pala natin yung actual duration. Mag-add na lang tayo. Actual duration. Pagtabi natin sila ni original. Apply. Okay? So, yun. So naka-0 pa yan kasi hindi pa tayo nag-update. So, sinelect ko lang yung down payment. For example, no, makikita yung percentage na tapos siya dito. At magkakaroon tayo ng parang linya dito na natatapos yung progress natin or project. Okay? Sa gitna niya. So, yun yung parang project percentage natin. So, ang gagawin ko ngayon is kung nasunod siya yung project, kuwari, sabi niya dito yung baseline or yung dapat mag-start siya August 26. Kapag nasunod siya ng August 26, so i-check ko lang to. Kapag nasunod naman siya, napansin niyo ba nag-letter A na yung start? Ibig sabihin, actual start na yan. Kapag nasunod naman yung finish date niya ng August 26, i-check ko lang siya. So, napansin nyo, 100% yung ating performance dito. Or yung percentage complete natin. Okay? So, next naman, baligtad pala dapat dito yung schedule natin. Kasi yun yung actual natin. Pagbaligtarin natin. Apply. Okay. So, next naman is yung permit acquisition. Kung nasunod yung permit, check nyo yung start and check nyo yung finish. So, mobilization naman, kung nasunod yan, check nyo yung start and finish. Survey works, same lang. Pwede rin kayong mano-mano mag-add dito ng percentage, guys. Pwede rin siya. And then finish. Try naman natin yung clearing and grabbing. Si clearing and grabbing, ang start date niya daw is September 6. Okay? Pero ang gagawin ko ngayon, madidelay tayo. So, i-edit ko yung ating September 7. Gagawin ko siyang Monday, September 11. Select ko yan. Okay? So, ngayon, nag-move na yung ating mga activities. So, affected na lahat ngayon. Diba?
kung yung mga September other dates natin, no, affected na sila, gagalaw ngayon yung ating progress ngayon kasi delayed na tayo eh. And then kung nag-move yan, click finish. Okay? Kung wala na akong i-update pa, for example, wala na akong i-update, no? So pwede ko nang i-update yung progress ko ngayon. So punta tayo sa tools. Pwede nyo palang i-save muna yung layout nyo, no, kung gusto nyo i-save. So layout, save as, pares, classic schedule, updating. Ayan. So para pag nagkamali kayo, pwede nyo i-open ulit. Ayan. So tools tayo. Ngayon, update progress. So always recalculate or based on accurate data, ay yung new data date natin, and then click apply. Okay? So September 15 yung new data date ko ngayon. Okay? So si Primavera na, siya na yung magka-calculate ngayon ng actual natin. Okay? So basically, yung ibang portion natin, nag-adjust siya, yung percentages natin. Okay? So meron tayong performance percentage complete dito. So 29%. Kung gusto nyo pang i-edit or i-adjust, no, base dun sa i-recalculate nyo sila. Kasi ang ginawa ko dito, nag-recalculate yung project natin. So based dun sa updating natin. Pero kung gusto nyo, for example, no, update na naman tayo, for example. Tools, update progress, select tayo ng ibang date. 23 or 30 para medyo mahaba. Okay? So for example, same method ulit, backfilling and compaction start. So palitan ko yung percentage natin, 50%. Ayan. So next naman yung mga iba pang works, ayan. So pwede nyo kasing manu-manuhin yung percentages natin dito, guys. Ayan. Or kung kayong bahala kung paano nyo sa if finish, no? Ayan. So usually nasa ano din yan, nasa mismong nag-i-edit na rin. Ayan. Kuwari 25% hindi nasunod yung mga iba, na-update mo na lang siya sa actual. Okay? And then after nun, schedule or update, no? Ayan. Update progress. Selected activities or all highlighted. And then always apply. Ayan. Ayan. So ngayon, meron na tayong difference, no? Kasi hindi ko na siya sinunod yung mga percentage natin. Nag-iba-iba na yung percentage ano natin ngayon. So dapat as per schedule dapat nasa 48% tayo. Pero yung actual natin is 36.04%. So kung gusto niyo pang i-add yung mga ibang information like yung percent complete, physical percentage kayo sanay, ayan. So, pwede nyo rin siyang itabi dito. Apply. Okay. Ayan. So, mga percentage ano naman yan dun sa pinaka-main work natin. So, ngayon, meron na tayong cost dito. Meron na rin tayong actual total cost. No? So, kung titignan mo yan sa display usage profile, nagkaroon na tayo ng curve ngayon dito. Ayan. No? Kung mapapansin nyo, parang meron na tayong decline dito sa curve natin. Okay? Kung gusto nyo palitan yung kulay, no? Medyo light yung color. So, kayong bahala. Then apply. Okay. Ayan. Okay. So, kung gusto nyo pang, yung mga ibang pang information, gusto nyo palitan, ayan, apply. Okay. Cumulative, cost, sa graph, ayan. So, nandyan lahat yan. Yan yung mga cost ninyo kung gusto nyo pang palitan dito or units. Ayan. And then, okay, apply. Kung gusto nyo nang i-print to, ready to print na, no? Ready to report na kay client ninyo yung progress natin. File, print preview, and then page setup. Kung gusto nyo yung Gantt chart lang, apply, okay. Ayan. So, meron kayong Gantt chart natin kung gusto lang. Pero kung gusto nyo yung meron kayong profile, apply, ayan. So, meron na kayong graph ng curve. Or kung gusto nyo yung Gantt with curve, no? Ayan.
So, pinapatamaan niya yung activity usage natin dun sa next na ano natin. Yung sa setting natin na yan. Ayan. So, meron kang graph ng curve natin and also yung Gantt natin sa taas. So, kung gusto niyo yung pakita yung activity table, ayan. So, nandyan din siya. So, ina-adjust nyo na lang yung time scale natin nun or yung mga settings natin dito sa margins and pages natin. Okay? So, you can fit it 1:1, apply. Kaso, syempre, mas malaki yung ano natin. So, edit nyo na lang siya doon sa time scale natin. Okay? So, ayan. Once na okay na kayo dito, pwede nyo nang i-print. Microsoft to print PDF, okay. Pwede na kayong i-save ngayon. Project update. Kuwari, September 30. Ayan. And then click save. Ayan. So, meron na kayong project details natin dito. Okay? So, basically, pag nag-update lang kayo at saka monitoring, laging ganun. Activity details, tapos dito sa general, status. So, in-edit nyo lang sila dito. And then, tools, update progress. So, yan. So, meron ka ng project schedule, level 4, updating and tracking the project natin. So, yan yung mga updating and monitoring natin ng project natin. Okay? So, yan. Meron lang akong idadagdag dito. Yung sa part ng durations naman. So, bigyan ko lang kayo ng idea dun sa mga ano natin para paano nako-compute yung mga durations na yan. Okay? So, meron kasi tayong tinatawag na mga productivity rates or ratio. Okay? Share ko na lang sa screen, no? So, pwede nyo naman i-research to sana actually sa philcon.com. Ayan. Philcon, ayan. So, meron kasi tayong sinusundan dito ng mga productivity rates. So, makikita nyo dito, meron tayong mga structural excavation, eto, hand, machine, rock excavation, hauling of spoils, structural backfill, by hand, by, etc. So, lahat meron tayong ganyan. So, makikita nyo, meron tayong units dito. Man-hour per unit and units. So, saan kaya ginagamit to? So, try natin, no? Try natin gumamit. So, sabi niya dito, common excavation, ang use niya is, ilan ba yan? I-snap ko na lang, no? Para hindi tayo, hindi tayo pabalik-balik. Ayan. Okay? So, copy ko lang and then paste ko lang dito. Masyadong maliit. Ay, hindi siya, hindi siya kita, no? Ayan. So, sa productivity ratio natin na to, kung titignan ninyo, meron tayong by hand and then man-hour per unit and unit, no? Pero paano kaya gamitin to? So, ibig sabihin nito, mano-mano nating huhukayin yung excavation, for example. So, for example, meron tayong total excavation. Yung total cubic meter natin is 50 cubic meter. So, paano kaya natin to masosolve at gagamitin ito? Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, ito kasing unit na to is man-hour per unit. So, basically, yan yung man-hour natin per 1 cubic meter. So, 50 cubic meter, multiply natin sa 6.0. So, ano yung unit natin? Man-hour per cubic meter or CUM. So, over CUM. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, maka-cancel yung portion na yan. So, cancel ito. Cancel din ito. So, 50 times 6, ilan yan guys? 300 ba? Ay, tama. 300. Ayun, so 300. So, ang sagot natin dito is equivalent to sa 300 man-hours ngayon. So, may term tayo dito, sabi niya man-hours. No? So, for example, may tao ako. Sabihin ko na lang yung tao ko na ilalagay dyan is nasa 10 na helper. So, kaya na ng mga helper yan. No? So, di-divide ko lang ito sa 10 man ngayon. 10 man. So, ilan yung matitira ngayon? Hours, tama ba? So, cancel natin. Man to man.
So meron tayong 300, divide natin ng 10, so 30 lang. So meron tayong 30 hours ngayon. Okay? So 30 hours. Dun sa 30 hours na yan, mag-a-adjust pa tayo ng 1.2. So ano yung 1.2 na yun, sir? So nag-adjust ako ng 20% sa 30. So 30 multiply natin ng 0.2. So 6 plus 30. So originally 36 hours ngayon yung ating gagawin. Siyempre yung 36 na yan, siyempre kung minsan hindi naman agad matatapos yan ng tao natin, di ba? So 36 hours yung total natin ngayon. Divide natin per day. Ilan ba yung per day natin? 8 hours, di ba, yung trabaho. So meron tayong 4.5 days nilang tatapusin yan. So meron tayong approximately 4.5 or equivalent na natin ng 5 days ngayon. So anong nakuha natin ngayon dito? Wala, sir. Ayan. Hindi, meron tayong nakuha. Yung 10 helper natin, na in-include natin, so meron tayong tao, saka yung duration ng ating excavation na 50 cubic meter. So ibig sabihin nito, sa loob ng 50 cubic meter, no, tatapusin ng tao yan ng 10, no, yung 10 tao ko in just 5 days. So kung 500 per day yung yung sa mga helper multiply by 10, so 5,000 yon, multiply ko ng 5. So ang labor ko within that mano-mano nilang hukayin yan. So nasa 25K. Okay? So imagine na-solve ko na yung labor cost, na-solve ko na yung durations and yung tao na pwede kong initially na i-manpower dyan. Ganyan ginagamit itong mga manpower natin or man-hour per unit na yan sa labor. So mayroon pa yan by machine, pwede yan yung equipment. And then pwede mo na siyang i-include dun sa durations natin dito. So ganun yung ginagawa ng ibang mga planner. So in-incorporate nila yan. And then ang resources, dapat marunong kayong mag-estimates. Okay? So basically, yun yung pinaka-final output natin sa ating progress schedules dito sa Primavera. The rest, guys, is advanced, no? Or yung application na ng alam ng ating project manager. So yung mga skills nila, yung napag-aralan, so ina-applyan na lang nila dito. Pero basically sa updating and monitoring sa mga projects, yun na yung halos kabuuan natin. Okay? Ayan. So search nyo lang yun, no? philcon.com, yung natin. Sir, ask ko lang po bakit magkaiba po activity nung nasa MST workshop. Anong ibang activity? Same lang sila. Ayan. Ito yung activity of works natin. Ayan. So, new plan and assign. Okay? So, ito lang in-update ko. Pero halos same lang sila doon sa activity natin. Okay? So, may questions pa ba yung iba, guys? Ayan. Sir, di ba nako-compute ni Primavera yung total float ng activities? Yes. Dun sa pinaka-right side. Napansin nyo ba yung WBS? Meron tayong total activities ito. So, kung gusto nyo float, columns lang, same lang, customize, and may mga total float tayo dyan kung gusto nyo i-search. Float. Ayan. So, total float. And then, add nyo lang, and then apply, okay. So, yun. So, kung gusto nyo lang yung mga floats, na natin. Pero critical paths kasi yung iba. Meron din tayo sa activities actually. Pwede nyo rin lagyan dito. Kasi yun, yung WBS eh. Sir, paano mag-save kay Primavera? File lang, and then import. Eto. So, import format. Ay, export pala, sorry. Import is, natin. Export natin siya. So, Primavera PC, click next, project, next lang, and then file name. So, project 2. Ayan. So, save nyo lang kung saan nyo gusto, desktop, save, and then finish. So, yun. So, ganun lang yung saving natin. File and then export. Okay? Pag gusto nyo mag-load naman ng file, file import naman. So, ganun lang, parang import-export. Okay? So, pwede din siyang guys pwede rin siyang MS project. Ito, Microsoft project. So, pwede siyang mag-save. And then, pwede mo siyang i-open sa MS project. Okay? So, yun yung ating Primavera natin.
So working po Primavera kahit offline. Yes, pwede naman siya. Standalone kasi siya, hindi siya katulad ni EPPM natin. Okay? So, yun yung general input natin dito. If you have some questions in the future or queries, you can email me through my email address. Kung hindi naman ako sobrang busy, minsan sumasagot din ako dyan. Okay? So, kung may mga questions kayo in the future na ma-encounter, so pag free time ko naman, sumasagot din ako. Okay. Ayan. So, basically, yun yung ano natin sa Primavera natin. So the rest, experience na lang sa site and also yung knowledge ng ating user. Okay? So constant practice lang pero along the way, makukuha yun din naman itong Primavera natin. Ayan. Okay? So yan. So may questions pa ba yung iba before time mag-end? So practice lang talaga guys, no? Kahit na hindi nyo pa ginagamit yung Primavera, kahit pa minsan-minsan check nyo lang para hindi nakakalimutan. Kasi pag nakalimutan nyo na guys, ang hirap alalahanin ng mga ano. Okay, so you can download yung mga productivity rates natin dun sa ano. And then kung gusto nyo mag ano dun sa may ibang trainings natin sa na ano kasi yung laptop ko eh. Ayan. Biglang naligo sa tubig. Kaya di ko ma-retrieve yung iba. Buti na lang naka-drive ako dun sa ano. Ayan. Kaya, so kung gusto niyo mag-attend dun sa mga ibang trainings